Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang integridad ng Administrasyong Marcos sa paglaban sa katiwalian. Kasunod ito ng aligasyon ng bise na binaliwala ng gobyerno ang mga ulat tungkol sa mga mali-maletang pera na kinasasangkutan umano ng matataas na opisyal. Narito ang balita. Napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Iyan ang naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kawalan ng aksyon ng Administrasyong Marcos sa gitna ng mga ulat ng mali-maletang pera na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal. Binatikos ni Duterte ang pananahimik ng administrasyon sa mga pasabog ni Zaldico, Orly Guteza at 18 dating Marines hinggil sa malawakang korupsyon sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, nakapagtataka na wala man lang formal na hakbang ang gobyerno para beripikahin ang mga lumalabas na dokumento. Sobrang tahimik ng gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Marainding itinanggi ng Vice Presidente na pakawala ng mga Duterte ang mga tumatayo ngayong testigo. Sa halip na harapin ng mga ebidensya, tila mas pinagtutuunan pa raw ng pansin ng administrasyon ang pag-atake sa mga ito upang mapagtakpan ang mga pangalang sangkot sa anomalya. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Naniniwala si Duterte na may basehan ang mga pahayag ng 18 ex-Marines. Lalo't wala namang umanong nakikitang ibang motibo ang mga ito kundi ang isiwalat ang kanilang nalalaman sa loob ng gobyerno. Samantala, sakaling maupo sa pinakamataas na pwesto sa bansa, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plano na magtalaga ng isang opisyal na tututok lamang sa pagsugpo sa korupsyon. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon at posibleng bukas. Layunin nito na magkaroon ng nakatutok na opisyal laban sa katiwalian upang makatutok ang Pangulo sa iba pang mahalagang aspeto tulad ng poverty alleviation, food security, national development at infrastructure. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.